At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ulit ng pagkakataon. We're still alive, isn't it? We're not yet dead. Na binigyan tayo ng pagkakataon, privilege na makinig sa kanyang salita dahil ang salita ng Panginoon is siyang nagbibigay ng lakas sa atin, nagpapatibay sa ating pananampalataya. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. At ang ating topic ngayon is ang maliit na pintuan or ang maliit na pintuan, makipot na daan at maluwang na pintuan at maluwang na daan. Okay, so ang ating main verse ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. So basahin natin ang ating text dito. Sabi niya dito, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. And verse 14, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few finds it. Yan. So, nakita natin dito sa ating binasa, si Jesus mismo ang nagsasalita dito. At dito sa ating binasa na verses, may dalawang pinto, may dalawang daan, at may dalawang lugar na binanggit ni Jesus na pagpipilian natin dito. Okay? Itong dalawang lugar na binanggit ni Jesus na pupuntahan natin after na matapos ang ating buhay dito sa Panginoon or after na mamatay tayo. Okay? Ay pupunta tayo dito either sa kung ano ang pipiliin natin pupuntahan. So, itong dalawang lugar ay walang hangganan. It's eternity. Okay? So, at hindi tayo pwedeng nandun tayo sa lugar na yan, hindi tayo pwedeng lumipat. Okay? Hindi tayo pwedeng lumipat kung ayaw natin na dyan sa pinili nating lugar. Okay? Wala tayong choice ngayon na diyan ka na, yan na talaga ang pinili mo. So, yan, doon ka mag-i-spend for eternity. And makita natin, so ano ang dalawang pinto at dalawang daan at dalawang lugar na binanggit ni Jesus dito sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. So, ang isang ang number 1 na binanggit ni Jesus na isang pinto at daan ay ang maliit na pinto at ang makipot na daan. Okay, yan ang isang binanggit niya yan. And another one na binanggit niya sa ating binasa, dito sa ating verse, is ang maluwag na pinto at maluwag na daan. And ang binanggit niyang lugar na pupuntahan natin pagkatapos ang buhay natin dito sa mundo ay sa lugar ng distraction at walang iba kundi sa impyerno. Okay? At isang lugar din na binanggit niya ay lugar na may eternal life. And it's that's in heaven. So yan, nakita natin may dalawang pinto na tayo ay papasok, dalawang lugar, dalawang daan. So it's up to us na ipili dyan. Dahil sa libro ng Genesis, nung ginawa ng Panginoon ang tao, ginawa ng Panginoon ang tao sa kanyang larawan, sa kanyang wanis. At tignan natin, after He created man in His image and in His likeness, binigyan ng Diyos ang tao ng freedom
Genesis. Nung create niya, nung nilikha niya ang tao, hindi niya nilikha na parang robot. Alam mo ba yung robot? Na ikaw ang magkukontrol, yung ikaw na lang ang magkukontrol. Walang freedom of choice ang robot. But tayong create or nilikha ng Diyos, binigyan tayo ng freedom of choice. So dito sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, tayo ang pipili kung anong pinto tayo papasok, kung anong daan tayo dadaan, at tayo ang pipili kung anong lugar tayo pupunta after na mamatay tayo dito sa mundo. So, it's up to us. Binigay na dalawang pinto, dalawang daan, dalawang lugar. At tayo magpipili dyan. We have that choice. Kaya at the end of our life, huwag nating sisihin ang Diyos kung ang pinuntahan nating lugar ay sa impyerno. Dahil at first, binigyan tayo ng Panginoon ng freedom of choice. Yan ang pinili natin eh. So walang sisihan at the end. Kaya ang importante, we have to see to it na ang pipiliin natin habang tayo ay nabubuhay is the right door, the right way, and the right place. Okay. So sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, sabi niya sa verse 13, sabi niya, enter through the narrow gate. Yan ang sabi niya, enter. Ang sabi niya, dapat ninyong piliin ang narrow gate or narrow way na pupuntahan ninyo at papasukan ninyo. Dahil sa John chapter 10 verse 9, ito rin si Jesus ang nagsabi dito. Sabi niya sa John chapter 10 verse 9, I am the gate. Yan. So, I am the gate, I am the door. Whoever enters through me will be saved. Ayan pala. So, nakita natin, ang tinutukoy ng Matthew chapter 13 na narrow gate at narrow daan, makitid na daan, ay si Jesus dito sa John chapter 10 verse 9. So, sabi niya, I am the gate, I am the door, whoever enters through me, through Jesus, will be saved, will have eternal life in heaven. Okay, at sabi rin ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, sabi niya, I am the way, and the truth, and the life. Okay, ito natin, I am the way. Ako ang daan. Sabi ni Jesus, no one comes to the Father, no one goes to heaven, except through Jesus, through me. Kasi si Jesus ang nagsasalita dito. So, it's very clear dito sa John 14:6, ang sabi niya, wala nang ibang daan na pupunta sa langit kay Ama, kundi si Jesus lamang. So, nakita natin, i-connect natin ang Matthew chapter 7 verse 13 to 14, John chapter 10 verse 9, and John 14:6 is dito pala ang tinutukoy ng Matthew 7:13, 14 is ang makitid na pintuan, ang makitid na daan ay si Jesus. Okay. So si Jesus ang maliit na pintuan, siya ang makipot at makitid na daan papunta sa langit. So lahat ng hindi, tignan natin, lahat ng hindi pumasok sa maliit na pintuan at hindi dadaan sa makitid or makipot na daan, sila ay, saan sila? Saan sila? Saan sila pumasok? Sila ay pumasok sa maluwag na pinto
dumaan sa makitid na daan. Okay? So, siguradong kapag itong mga tao na pumasok sa maluwang na pintuan, dumadaan sa maluwang na daan, sigurado tiyak na ang kanilang patutunguhan ay sa place of destruction na sinabi niya din sa verse 13 sa Matthew chapter 7. Ang kanilang patutunguhan ay sa impyerno. Kaya na, kapag ikaw ay isang nagsasabing Kristiyano na ang pinasukan mong pinto ay ang maluwang na pinto at ang dinadaanan mong daan ay ang maluwang na daan, dapat kailangan you have to come to your senses. Okay? You have to come to your senses. Dahil habang may pag-asa pa sa iyo, habang tayo pa ay may hininga, meron tayong pag-asa. Pwede na tayong pumasok sa makitid na pintuan at dadaan tayo sa makitid na daan, which is, sino yan? Si Jesus Christ. Kaya, kapag ikaw ay Kristiyano, ang alam mo, kung ikaw ay dumadaan sa maluwang, alam mo yan. And God is giving us the chance. Huwag nating hintayin na it will be too late for us. Paano tayo magiging late kapag wala na tayong hininga? Kapag namatay na tayo. Okay, so praise the Lord. Yan ang kaya binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Okay, makita natin dito sa ating verses na binasa natin sa ating text. Ang isa pang nakaka-alarma dito sa sabi na sinabi sa ating text na Matthew 7:13-14 is sa verse 14. Ang sabi niya is, kukunti, only few lang, kukunti lang ang makakatagpo dito sa maliit na pintuan at makitid na daan na papunta sa langit. Oh, wow! So, yan ang nakaka-alarma. Maraming Kristiyano. Tayo ba ay kabilang sa mga few, sa mga kukunti na pumasok sa makitid na pintuan at dumadaan sa makitid na daan. Okay, so ang karamihan, dahil sa mas easy, kasi easy ang karamihan ng Kristiyano, mas easy, it's easy to choose yung pipiliin ang pintuan na maluwang, na doon tayo papasok, and pipiliin natin ang maluwang na daan patungo sa lugar na pupuntahan natin, pero alam natin kung saan lugar ang pupuntahan ng maluwang na daan. Yan ay patungo sa impyerno. So, yan ang nakaka-alarma. Isa ba tayo nakabilang sa few na pumasok sa makitid, maliit na pintuan, at isa ba tayo sa makitid na daan? So, ito ang question. Ano ang gagawin natin para mabilang tayo sa mga kukunti na nakatagpo at makapasok sa maliit na makitid o makipot na daan?
Kristiyano kahit nagsasabi silang Kristiyano sila, pero ang dinadaanan nila, baka ang dinadaanan nila is yung maluwang na pinto at maluwang na daan. So ito ang gagawin natin para mabilang tayo sa mga few. Number 1, in Matthew chapter 6, verse 33. Okay. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness. So ito ang gagawin natin. Kapag nagsasabi tayong Kristiyano, pero para mabilang tayo sa mga few na papasok sa makitid na pintuan at daan, or kay Kristo, so that we can enter also para mapagpag tayo, or we can go to the place wherein there is eternal life, is seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin natin muna, unahin natin muna na hanapin ang kaharian ng Panginoon. Yan ang dapat natin gagawin as Kristiyano para ano yung ating. Okay, so yan, hanapin natin ang kanyang kaharian sa ating buhay, ang kanyang lordship sa ating buhay. Hindi na tayo ang nag-lord sa ating buhay, pero kapag sinisik natin ang kaharian ng Panginoon, dapat ang Panginoon ang naghahari, siya ang nag-lord sa ating buhay. Okay? Hanapin natin ang kanyang kaharian sa ating buhay. It means si Jesus ang inuuna natin sa lahat ng ating buhay. Inuuna natin sa ating mga pag-iisip, sa ating mga bunganga, sa ating mga lahat ng ating mga gagawin sa buhay. Inuuna natin ang Panginoon. So yan, ang gawin natin para magbilang tayo sa mga few that will enter into the narrow gate and walk into the narrow road. Another one na gagawin natin is gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon, ng ating Ama sa langit. Ang sabi niya sa Matthew chapter 7 verse 21, "Not all who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God, only he who does the will of my Father." So yan, sabi niya, gawin natin ang kalooban ng Ama natin sa langit, dahil kahit tinatawag natin ang Panginoong Jesus na Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, kung hindi natin ginagawa ang kanyang kalooban sa ating buhay, of course, it's very clear na tayo ay dumadaan, we are in a sa maluwang na pinto at maluwang na daan. Kasi, yan. Okay, so that's number 2 na gawin natin. We have to do His will sa ating buhay. Okay. And number 3 na gawin natin para tayo ay mabilang sa few na papasok sa makitid na pinto at makitid na daan na patungo sa langit, is kailangan na palaging punong-punong tayo ng Espiritu Santo. We should always be filled with the Holy Spirit. Katulad ng mga, kung nabasa natin, kung narinig ninyo yung parable of the 10 virgins, katulad ng yung 5 wise virgins in Matthew chapter 25, dahil kailangan natin ang Holy Spirit sa ating buhay. Okay? Dahil alam na natin na ang Holy Spirit, siya ang ating helper. Siya ang tumutulong sa atin.
Diyos. So yan, ang pangatlong gawin natin, kailangan na we always be filled, we must always be filled with the Holy Spirit. So ang number 3 na kailangan na gawin natin para tayo ay mabilang sa few na papasok sa makitid na pintuan at makitid na daan is kailangan na totoong magsisi tayo sa totoo, magsisi tayo at totoong talikuran natin ang ating mga kasalanan. Yan. Totoong pagsisisi at totoong pagtalikod sa ating mga kasalanan. Hindi lang pagsisisi na sinasabay natin, sorry Lord. Pero ang pagsisisi at pagtalikod ay they should always be together. So, yan ang gagawin natin. Totoong pagsisisi at totoong pagtalikod sa mga kasalanan. Dahil alam na ninyo na ang kasalanan ay malaking hadlang na hindi tayo makapasok sa maliit na pintuan at makadaan sa makipot na daan na si Jesus. Dahil ang kasalanan, anong magagawa ng kasalanan? Kapag tayo ay nabubuhay pa rin sa kasalanan, na kahit tayo ay Kristiyano, kapag ang kasalanan ang naglulod sa atin, ano ang magagawa ng kasalanan? Ang kasalanan is sin, o ang kasalanan is it will separate us from God. Okay? It will really separate us from God because God and sin cannot be together because God is holy, God is righteous. So, kung gusto natin na makadaan kay Jesus, we should really there should be na totoong pagsisisi at totoong pagtalikod sa ating mga kasalanan. Okay, ano pa? Kapag may kasalanan, hindi natin mahahanap ang kaharian ng Panginoon. Di ba sabi natin, binasa natin sa Matthew 6:33 na hanapin muna natin ang kaharian ng Panginoon. Pero kapag may kasalanan sa atin, of course, hindi natin magagawa yan. Kasi ang kasalanan siya ang naghahadlang. At ano ba? Kapag may kasalanan, kapag walang totoong pagsisisi at totoong pagtalikod sa ating kasalanan, ang Espiritu Santo ay hindi pwedeng tumira sa ating buhay dito sa templo. Kahit sinasabi natin na Kristiyano tayo, kapag ang kasalanan ay siya ang nangunguna pa rin sa ating buhay, of course, we do not expect na ang Holy Spirit He will come and fill us. Because as I said a while ago na, God is holy. Amen? So, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4, verse 17, and this is my last verse, na sabi, ito yung first na preaching ni Jesus when he started his preaching, his ministry. Ang preaching niya is, repent. Repent for the kingdom of heaven has come. So makikita natin ang pagka-importante ng repentance. True repentance at totoong pagtalikod sa kasalanan. And yan lang ang ating ma-share ngayon. And I hope so na even if it's very short, but you have learned and dito tayo we can, kahit it's very short, but if we apply really itong mga araw-araw nating naririnig na salita ng Panginoon, then surely we are indeed makitid na we can enter into a narrow gate and narrow road, and of course as we continue